May nakikitang irregularidad ang ilang legal experts sa ginawang pagdinig ng Blue Ribbon Committee ng Cayetano Block ng Senado. Posible rin daw sumabit ang mga dating sundaling humarap sa pagdinig sakaling habulin sila ng mga inakusahan nilang tumanggap ng mali-maletang pera. Nakatutok si Maki Pulido. The hearing is now called to order. Nang mag-Blue Ribbon Committee hearing kahapon ang paksyon ni Senator Alan Peter Cayetano, kahit sila napunang walang Senate Secretariat. Walang staff. Wala yata yung mga staff namin sa Blue Ribbon Committee. Si Cayetano tila nakiusap pa sa kanila. I agree, let's not put the burden on the employees, but now it's a matter of conscience. Dahil walang Senate Secretariat, si Cayetano ang nagpa-oath-taking sa mga dating Marines na imbitadong resource speaker. Do you swear or affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in these proceedings? Thank you. Wala ring nag-record sa kabuuan ng committee hearing. Ayoko kayong maipit, pero hindi man siguro kayo maipit by putting on live kung ano nangyayari dito. That's a matter of record. Dahil in aid of legislation o para makatulong sa pagsulat ng batas ang mga committee hearing, mahalaga ang committee hearing records. Hindi matutulungan yung pagsusulat ng batas kung walang record yung mga senador nung mga nagganap at nasabi. Kaya nga mukhang irregular yung nangyari kahapon. Para sa presidente ng Integrated Bar of the Philippines, ang kawalan umano ng Senate Secretary at stenographer, indikasyon ng irregularidad ng pagdinig. Merong irregularity doon sa proceeding yesterday. Kasi nga po, if you notice, di ba, wala nga, based on the write-ups that I read, no? Wala nga pong stenographer. And there was also no Senate Secretary. Kasi nga, wala nga authority. Kumbaga, yung proceeding, it is as if it did not happen or it did not take place. Kaya sabi ni Senator Erwin Tulfo, ang Blue Ribbon Committee Chairman ng bagong mayorya na pinamumunuan ni Senator Win Gatchalian, walang saysay ang hearing. Kasi po, hindi naman po recorded po yun. Di ba, walang entry po sa Senate po namin na mga books. So, wala pong saysay, maski manumpa sila hanggang gusto nila, ibigay man nila sa ombudsman yon, ay hindi po tatanggapin yon. Sa hearing kahapon, mahabang listahan ng mga personalidad na idinawit ng mga dating miyembro ng Philippine Marines sa flood control scam. Kahit ilang mga senador na nasa hearing, may mga idinawit na personalidad. Kung hindi legal ang hearing, makakasuhan ba ang mga senador? Nasa Article 6, Section 11 ng Saligang Batas ang Speech and Debate Clause na sinasabing may proteksyon ng senador sa mga bibitawan niyang pahayag sa mga Senate session o committee hearing. Sa mas malawak na interpretasyon, may proteksyon pa rin daw ang senador basta't sa loob ng Senado ito ipinahayag. Pag tinignan kasi natin yung mga jurisprudence sa Estados Unidos kung saan kinuha natin yung speech or debate clause, malawak usually yung interpretation ng court doon. So kahit speech siya sa labas ng session, as long as nasa premises siya ng Senado, and therefore mukhang may legislative link or legislative nexus, then usually hindi yun pwede parusahan sa labas. Ang sinasabi rin daw ng Saligang Batas, Senado ang magbibigay ng parusa sa mga maling pahayag ng isang senador. Binabawal niya yung pagparusa ng isang senador sa labas ng Senado. Pero within the chamber mismo, no, and among each other, pwede kang parusahan sa mga pinagagawa mo sa loob ng Senado. So the example sa House is si Kiko Barzaga. Ang mga resource speaker tulad ng mga dating Marines, legal man o hindi ang committee hearing, may immunity lamang o hindi makakasuhan sa mga binitawang pahayag kung isa ilalim sa witness protection. Balak na nga ni Senator Erwin Tulfo na kasuhan ang mga dating Marines at ibang personalidad. Yung batas natin, nire-regulate niya kung paano yung pagbibigay ng immunity sa isang witness ng isang inquiry sa Senado. At mukhang batay sa nangyari kahapon, hindi nasundan yung requirements na iyon. So, may exposure certainly, gaya ng libel o iba pang defamatory action. Sinisikap pa ng GMA News na makuha ang panig ng Cayetano Block ukol dito. Maki Pulido, nakatutok, 24 oras.